Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kabayan, breaking news. Nako, grabe to, nagimbalang lahat kababuyan ni Reza. Binulgar ng ex-NPA. Nako, Reza isang kerida. Nako mga kabayan akala ko malinis na malinis itong si Reza Hontiveros, pero eto, ibinunyag mga kabayan na kerida pala itong si Reza Hontiveros. At ito nga mga kabayan, ayan po ang ating bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video yan. At ito nga mga kabayan, nasa thumbnail po natin, FL Lisa Binisto. Hala, Pinas, malala na talaga. At dahil nga po rin mga kabayan, ito, i-share po natin to, si President Bongbong Marcos po ay nag-alay ng bulaklak sa puntod ni Ninoy, Cory at Noynoy Aquino. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan at basahin po natin ang ilan po sa mga naging reaksyon din ng ating mga kababayan. Okay? At ito pa mga kababayan, ako itong sinasabi kong FL Lisa Binisto. Biruin mo mga kababayan, mayroon palang programa itong si First Lady Lisa Araneta Marcos na Love for All with PCSO, Mamaya mga kababayan, mismong si President Bongbong Marcos Jr. ang nagpahayag nito. Okay? Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan at eto pa. Ito po yung sinasabi kong hala, Pinas, malala na talaga. Kasi po mga kabayan, 20 drivers, positibo sa random drug testing. Nako. Ibig sabihin nito mga kababayan, talagang malala na naman, visible naman visible naman yung mga mga ebidensya. At ito pa mga kabayan, si dating Pangulong Duterte hindi na inimbitahan sa susunod na hearing. Okay, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito na nga, simulan na po natin dito po sa pag-aalay o sa pag-alay ng bulaklak ng ni President Bongbong Marcos Jr. sa puntod ni Noynoy, Cory at Noynoy Aquino. Ang masasabi lang po ng taong bayan, base po sa nabasa kong mga komento, ay anong pakialam namin, Ano daw ang pakialam namin? Pero may nagko-comment din na sabi, the world is healing. Ano kayang ibig sabihin nun mga kababayan, The world is healing. Ibig bang sabihin humihilom na yung sugat na idinulot, ng Aquino family to the Marcos family, at ganito na ngayon sila, di ba? But take note mga kababayan, Cory Aquino, Noynoy Aquino, sila po ay dalawang naging presidente ng ating bansa na wala man lang nagawa, para ipalibing ang ama ni President Bongbong Marcos Jr. But anyway, pasalamat pa rin po tayo kasi may respeto, May respeto itong si President Bongbong Marcos Jr. doon sa mga Aquino. Well, anyway, ano pong yung reaction dyan, i-comment na lang po. At ito lang sinasabi ko kanina, na may project pala itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ito, pakinggan po natin. First Lady Luis Araneta, who is actually a beneficiary for PCSO because of her project, Love for All. At marami silang ginagawa ni Mel at saka ni Chairman. So yan mga kababayan, marami daw po silang ginagawa ni Mel, yung general manager ng PCSO. Ano kaya ang ginagawa nila? And what is this Love for All mga kababayan? Ano kayang project? Kasi ang nakikita lang naman natin ngayon dito sa PCSO, lalo na po dito sa Lotto, ay palagi pong may nananalo, At nung kumalat nga rin yun, nag-viral po, yung video ni First Lady Lisa Araneta Marcos na
greetings to Mel Robles, mga kabayan. Yung sinabi niyang sama-sama silang maging milyonaryo. Baka yan na po ang project nila. Prina-project po nila yung loto. No? Nako po. Yan, mga kabayan, ano pong masasabi niyo dyan? Na project na Love for All ni First Lady Lisa Arinata Marcos with Mel Robles, chairman po ng PCSO, no? Yung inimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo about dyan sa loto, si Mel Robles po yun, na dapat sana ay makukulong, pero biglang pumitik no? May pumitik. Kaya biglang nawala po yung investigasyon, no? Sayang naman. O eto mga kabayan, Pilipinas malala na talaga dahil po dito, no? Mula po ito sa PhilStar. Mga kabayan, kahapon po ito, November 1, 2024. Ito po ang balita. 20 drivers positive in PDEA's 9th random drug testing. So yan mga kababayan, ano ang implication nito sa ating ngayon, no? Sa present situation ng ating bansa. 20 ang nag-positive. Ibig sabihin, malala na ba talaga na naman? Are we infested na naman ba ang Pilipinas ng droga? What do you think, mga kababayan, no? Grabe po kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte, itong mga nag-positive na ito, may pagkakalagyan po ito, mga kababayan, no? Pwede po silang mailagay sa rehab, sa kulungan, or alams nyo na, mga kababayan, no? Hindi natin alam kung anong umiikot sa mga utak ng mga ito Well, anyway, ano man po ang inyong reaction dyan, kung sang-ayon kayo na malala na naman, malala na naman ang Pilipinas in terms of drugs, mag-comment na lang po kayo. At ito pa mga kabayan, Risa Hontiveros or si Pangulong Duterte, ayaw nang umalis pakinggan po natin gusto nang tapusin yung para isahan lang. Tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Tayong umalis dito, tapusin natin dito. Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearing. Mr. Thank you for attending. Thank you, sir. Thank you na, sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan niyo po rito, gusto na po kayong ipa-relax po, Mr. President. Ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating. Tapusin natin ito dito. So yan mga kabayan, yan po ang hinahanap ng taong bayan, no? Ganyang pag-uugali, no? Tapusin, ang lapas tapusin, Hindi po pwede yung anong gagawin natin, Hindi po pwede yun sa gobyerno. Ang pag-isip mo ay anong gagawin natin, walang sistema. Diba? Hindi pwede ang ganung walang sistema. Ito, may sistema pa ito, matanda na pero may sistema pa. Yung iba, bata pa nga pero wala namang sistema. Hahayaan na lang ba? Diba? Sabi, mag-aantay na lang tayo. Loko talaga Marami pong nagalit dun sa sinabi niya. Well, yung mga kabayan, ano pong inyong opinion dyan? At eto na nga. Senator Risa Hontiveros binulgar. Ito mga kabayan. Ito ang nakakagulat. Di bali nang maging palamura kaysa naman maging isang kirida. Tila nasampal ng katotohanan ang senadorang si Risa Hontiveros matapos sabihing ayaw niya raw ng bastos at palamura na pinatatamaan ang former President Rodrigo Roa Duterte sa nagdaang Senate hearing kung saan ipinagpilitan ng senadora na wala raw lugar sa kanyang tahanan o sa tahanan ng kanyang mga kapwa mambabatas ang pagiging palamura ng dating Pangulo.
Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaliktad agad ang sitwasyon. Dahil ilang araw lamang ang nakalipas nang matapos ang nasabing unang pagdinig ng Senatorial Blue Ribbon Committee na isiwalat sa publiko ang isa sa mga di umano'y matitinding mga baho na itinatago di umano ng controversial senator na si Risa Hontiveros, kung saan ibinulgar ng dati nitong kasama at nagpakilalang dating rebelde na si Peter Mutok na naging kirida daw umano ang senadora at pumatol di umano sa may asawa. Ito ang nakakagimbal na pagsisiwalat ng dating rebelde na si Peter Mutok at ngayon nagbalik loob na tila sinasabing kilala niya raw ang pagkatao ng senadorang si Risa Hontiveros sa mga nagdaang maisog rally. Isiniwalat mismo ng dating rebelde na si Peter Mutok ang di umano'y kababuyan raw ng senadorang si Risa Hontiveros nang di umano'y nabalitaan itong pumatol sa may asawa ang senadora. Kung makapanglait at makapagbatikos at sasabihing bastos di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat raw ay humarap muna ito sa salamin upang makita niya ang kaniyang mga kapintasan at huwag raw siyang maglinis-linisan. Dahil sa nangyaring ito, binatikos ng marami sa ating mga kababayan at ni-real talk pa di umano ang senadorang si Risa Hontiveros batay sa kanilang naging pahayag. Mas gugustuhin raw nila ang taong palamura kaysa naman sa isang senadorang tila naging kirida pala. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, Risa Hontiveros, di bali ng palamura ang presidente namin. May malasakit naman sa kapwa. Mabuhay ka Peter Mutok sa isiniwalat mo. Kawawa ang bayan sa mga taklesa tulad ni Risa at Laila de Lima. Tinatakpan ang baho nila sa kanilang panghuhusga sa ibang tao. Back to you, ayaw ng bastos pero bastos ang ugali. Mas maganda ang palamura kaysa magsira ng may pamilya. Kawawa ang mga anak. Ayaw pala ng bastos pero kirida pala. And quote, Ang hiya ako kasi galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three Mr. ako. Chair. Thank you. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kayo, ng seryosong bagay ng war on drugs saka Kayo- So, ayaw ng bastos, ayaw ng walang hiya, pero kirida. Ano yun? Senator Risa Hontiveros, no? Oh, sabi nga kanina, bago ka magtapon ng putik sa iba, no? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Kung ganun ka ba kalinis, no? Ganun ka ba ka modelo sa mga kababaihan? Baka pag ikaw ang naging modelo ng kababaihan, mawalan ng mga asawa, no? Yung iba nating kababaihan, no? Dahil nga po dyan sa pagiging isang, ayon kaya Peter, no? Isa ka palang kirida, na? Si Risa Hontiveros, mga kababayan, napakagaling magmalinis sa sarili. Ha? Pero palaging nakikita ang kasalanan ng iba. Pero ang sarili niya, mga kababayan, hindi niya nakikita. Paano siya parang, kumbaga, santo ka ba? Senator Risa Hontiveros, yung mga santo, nagkakasala rin yan eh. Bago po yan maging santo, di ba? Yung iba sa kanila, meron din na pagkakasala. So, ikaw, Senator Risa Hontiveros, ganun ka ba? Nagtatanong lang po kasi, no, grabe ka kung makatapon ng putik, ng, di ba? Grabe ka kung siraan mo ang mga Duterte. Pero ikaw pala ay may tinatagong lihim. Nako. Kaya ako bastos man. Salamat kayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Kilala ko si Risa Hontiveros. Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. I hate to do this. Ikaw ba'y naging makatarungan? Humarap ka sa television, nandun ka sa Senado, ginagamit mo ang pagiging senador mo,
Binababoy mo ang isang tao? Bakit? Sino ka? Ano ang moral na karapatan mo para mag-akusa ka, magsalita ka ng kababuyan? Bawal makiapit sa asawa. Itigil mo yan dahil walang pupuntahan yan. Nakita mo ang nangyayari. Nahahalungkat din ang kababuyan mo. Pag nambaboy ka ng tao, parang ano yan eh, yung di ba merong kasabihan, no? Kung ang bahay mo, no? Kung ang bahay mo ay puro salamin, kung ang bahay mo ay puro salamin, huwag kang mambabato ng tao sapagkat pag binato ka, sabog ang bahay mo. Sabog ang bahay mo. Uba. So yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa ginawang pagbubulgara, pagbubunyag ni Kap Peter dito sa pagkatao ni Senator Risa Hontiveros, na kung grabe, no? Grabe po kung mambato sa kanyang mga kapwa ng kababuyan di umano, Yan, binabato niya yung iba ng kababuyan, no? Kaya ang balik nito 2 times, 3 times mga kababayan kapag bumalik yan, di ba? O yan mga karabin natin, ano po ang inyong opinion? Dapat pa ba natin paniwalaan itong si Senator Risa Hontiveros? I-comment lang po sa baba ang inyong opinion. Maraming salamat po.